So yan, magandang araw sa lahat at medyo natagalan po tayo mag-upload dahil tayo po ay naging abala dun sa ating mga projects. So ngayon ay meron po ako ipapakita sa inyo na solar setup natin. Basic lamang po siya pero i-share ko po sa inyo kung magkano po inabot ng ating setup. So yun guys, ito na po yung ating maliit na setup. Bali yung panel po natin ay nasa taas na, tapos umorder po tayo ng wire. Tapos meron po tayong DC breaker na 20 amperes. Ito po yung ating charge controller. Meron po tayo dito inverter. Ito naman po yung ating battery. So yung battery natin guys, LB Tapsan na 55 Ah. So yun guys, umpisa natin dun sa solar panel. So ang solar panel po natin ay 100 watts po siya na monocrystalline. So ang price po niya ay 2,080. Bali nakalis po tayo ng shipping fee kaya hindi na po nadagdagan. Tapos itong wire po nabili ko siya ng 909 pesos. Tig 30 feet po yan, black and red. So bali 60 feet. Kaya lang ito po ay aluminum wire. So ayan, di ko alam kung kailan tatagal yan. So yan, ang price po nito ay 909. Meron na po siyang kasamang connector sa magkabilang side. So yung isa pinutol ko para idugtong po dun sa ating solar panel, dahil yung nakakabit sa ating solar panel ay clip. Ayan, so pinadaan po natin siya sa DC breaker. Itong DC breaker nabili natin ng 748 kasama shipping fee. So 3 pieces na po yan. Ito namang ating charge controller ay nabili po natin ng 548 kasama na rin po ang shipping doon. So yan, mura lang po yan. Tapos ito namang inverter natin ay 997. So ito po ay 500 watts na NSS. Tapos ito yung medyo mahal guys. Ang presyo po ng gel type ng LB Tapsan 55Ah ay 3,805. Pero ang price po niya nung unit lang ay 3,500. So 300 plus yung shipping fee. Yung mga wire na to, bali kasama po siya nung inverter natin. Pinutol ko lang para magkasya or magamit natin. Hindi na tayo bumili ng additional wire. So ito ay kasama nito. Tapos yung ito galing dito sa 30 feet. So yan. So ang kabuuan po ng nagastos natin sa setup na ito ay 9,087. So far yung ating panel ay working naman. So ito po yung current ampere niya. So yan yung power generation niya. Pero during peak sun ay umabot po yan ng 5.2. Hindi ko lang po maabot yung ating 5.7 na maximum rating ng solar panel. So di ko alam kung kaya talagang abutin yan. Depende siguro sa pwesto ng ating panel. Ayan. So ito guys ay ginagamit ko pang electric fan dahil sobrang init. Kailangan natin ng other source para hindi lumaki ang ating kuryente or bayarin sa kuryente.